Diyos ko, ang ganda-ganda ng bagong kasal ngayon. Ganda. Ay naku. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Mukhang, ayaw ng bagong kasal na umalis sa bahay. Ngayon ay masayang araw. Maging masaya ka. Nanay, bakit mo ako pinipilit na magpakasal sa isang tao na hindi ko kilala? Dahil nasa tamang edad ka na, kailangan mong magpakasal. May maayos na trabaho siya. Hindi ba okay iyon? Hindi mo sinusunod ang aking mga plano. Ikaw ay hindi mapagmahal sa iyong mga magulang. Isang beses ko lang siyang nakita. Kailangan ko na bang magpakasal sa kanya? Wala nga kaming kahit anong damdamin. Gusto mo bang pamatay ng iyong anak? Damdamin. Ang damdamin ay pwedeng unti-unting bunin. Hindi ka mag-aasawa. Hindi ba? Maniwala ka man o hindi. Ngayon din tatalo na ko mula sa itaas. Ang anak na babae kong inalagaan ng mahigit 20 taon ay hindi marunong gumalang. Wala na akong dahilan upang mabuhay ay naku. Sobra. West. Okay. Ikakasal ako. 5. Mula sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ko. Na mula pagkabata, ako ay nag-aral at namuhay. Sa ilalim ng mga plano ng aking ina, kahit ang trabaho, pati na ang kasal ay nakaayos na. Siguro ito na ang aking kapalaran. Isa lang akong pupet. Nan, Huwag. Bilisan mo, huwag mong hayaang maghintay ang bagong kasal. Okay. Ganda talaga. Pagpasok sa bahay ng asawa, magiging mabuting anak ka ng alaga mo ba yun? Nagbigay kasi ng 200,000 na abala. At binili ng bahay sa'yo nan. Ito ay sapat upang ipakita ang kanilang pagmamahal. Hindi mo dapat mapansin ang mabuti nila. 2. Malaking haligi. Narinig ko na ang asawa mong ikakasal ngayon ay napakaganda. Hahaha. Bakit ka ganyan nakatulala? Ang ganda-ganda. Hindi ko pa kailanman nakita. Napakagandang babae. Lalaki. Bago. Lalaki. Sa ibang araw, ipapakita ko siya sa mga kapatid. Mag-inuman tayo. Ay, walang problema, sabi ng nanay ko. Nagbigay ang pamilya namin ng 200,000 na halaga ng dowry. Hindi siya makagalaw sa silangan, hindi na kayang pumunta sa kanluran. Hahaha. Hindi man lang tiningnan kung anong oras na. Bakit hindi ka pa nagmamadaling mag-asawa? Magsisimula na ako. Kapag nandyan ka na, huwag masyadong magsalita at magpakatino ka. Pants. Sino ang sinabi sa iyo na ilalagay mo ang mga itim na pantalon mo? Sa loob ng mga itim na sapatos, hindi ko pa nga ipinagwawara ang suits. Naku, ikaw ba'y isang baboy? Sino ang sinabi sa iyo na ilalagay mo ang kamisa mo? Sa loob ng mga itim na pantulog? Gusto mo bang patayin ako? Ah, di ba mag-move ka na? Pumunta ka na, talagang isang araw na naman. Gino, alam kong mayroon kang sangkatutak na ayaw. Ngunit, kailangan mo ring isipin ang negosyo ng Ginoo. Sa kanyang mga plano, pumapasok ako sa paaralan, mag-aral sa ibang bansa, trabaho. Pati kasal ay kailangan ayusin. Tinanong ko ang sarili ko, ako si Lin Chuanpeng. Hindi ako pangkaraniwan. Bakit pati ang sarili kong kasal ay hindi ko kayang kontrolin? Para magpakasal sa isang tao na nakita ko lamang. Isang babae. Wala pang kaalaman. Medyo may sipon ako nitong mga nakaraang araw. Huwag kang magalit, gwapo. Ako. Kailangan ko bang talagang mabuhay kasama ang ganitong babae? Sa buong buhay ko, huwag mong galitin ang ama. Panahon na. Mabilis, kunin mo na ang ikakasal. Kailangan nating bumalik sa bagong bahay sa Lijiang Yipin sa loob ng 2 oras. Kailangan mong pakasalan ang dalaga ng Zhang. Naghanda na ako ng bahay para sa kasal ninyo sa Lijiang. Ayusin na ninyo ang mga bagay-bagay. Kailangan itong matapos agad. Tatay, hindi mo ba naisip? Ang nararamdaman ko, gusto ko lang sanang nakapagpalaki ako sa iyo ng ganyan, para lang ipagkait mo ang sarili mo sa akin. Noong bata ka, napakamaayos mo naman. Ngayon na lumaki ka na, ayaw mo na bang makinig sa mga magulang mo? Nagtatangkang makipagtalo ka pa. Ayos lang. Pakakasalan ko, marahil mula nang ako'y isilang. Nakatadhana na ang aking kapalaran. Isang buhay ko, hindi ko maiiwasan ang mga kandado ng kapalaran. Puso. Hahaha. Maraming ikinasal ngayon. Talagang marami. Tingnan mo kung gaano sila kaganda. Rolls Royce. Ang gwapo din ng bagong kasal na ito. Mas gwapo siya kaysa sa akin. Hahaha. Bro, ikinasal ka rin ngayon. Hahaha. Tara. Kunin ang bagong kasal. Aba, bilisan. Isang araw, alam lang nilang magmadali. Ako'y anak ng pamilya Zhang. Ang
ang pag-aasawa sa Pamilya Lin ay pababa. Napakakuripot ng Pamilya Lin. Bumili pa nga sila ng bahay sa Lijian. Ang pangit na lugar na iyon. Talaga namang nagkakapareho ng damit. Bakit pareho pa tayong suot? Swerte naman. Cut. Miss, takpan mo ang ulo mo. Anong takpan-takpan? Ang hirap na nga ng paghinga ko. Ganito talaga ang alituntunin. Tama. Talagang magandang araw ngayon. Maraming ikinasal. Tama, ang ikakasal. Huwag kalimutan ang pulang takip. Kahit na medyo hindi komportable. Pero tiisin lang ng isang araw. Swerte. Museo. Ang ganda ng pagkakataon. Swerte. Nakakainis, gaano pa katagal ang hihintayin? Bakit hindi pa sila dumarating? Ay naku, miss. Ilagay mo ang mga paa mo sa sahig. Mag-ingat ka sa iyong imahe. Takpan ang mukha, makinig ka. Tay. Nay, pupunta lang ako sa banyo. Hintayin mo ako sandali ha. Sige. Pasensya na, nakalimutan ko. Darating na ako. Miss, aalis lang ako sandali. Babalik ako mamaya. Hello. Anong klaseng tao ka? Naglakas loob kang magsuot ng parehong damit sa akin. Bakit ganyan ka makipag-usap? Ikakasal ka sa parehong araw na katulad ko. At nakasuot ka pa ng parehong damit. Halika. Sabihin mo sa akin kung ano ang pangalan mo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ako si Jiang Ziki. Natatakot ka bang magkapareho ng damit? Sa tingin ko, normal lang iyon. Tumigil ka sa yabang. Ayaw na ayaw ko yung nagkakaroon kami ng kaparehong damit. Naisip ko ang isang kasabihan. Hindi nakakatakot ang magkakaparehong damit. Sino ang pangit? Siya ang nahihiya. Sino ang sinasabi mong pangit? Narito na ang ikakasal. Kaya mo pang makipagkumpetensya sa akin. Madaling igalaw ang bundok, pero mahirap igalaw ka. Ikaw ang bumangga sa akin. Sige, sabihin mong mataba ako. Ikaw mismo ang nagsabi. Pasensya na. Darating na ang bagong kasal. Huwag nang tanggalin ang pulang takip. Hindi na ito pwedeng alisin. Ay naku, alam ko na. Alaynan, bakit parang medyo magaspang ang boses ni Ian, Jiang? Siguro dahil kakaiyak lang. Hahaha. Oy, ikakasal. Dito, bilis. Hahaha. Ito ba ang asawa ng kapatid? Pag umupo siya doon, parang ang taas ng kanyang karisma. Hahaha. Asawa. Isang binti. Ahahaha. Asawa, pakasalan mo ako. Mahal kita ng 1,000,000 taon. Nakita ko siyang hindi pansin na huli. Bakit ngayon ay ganito kasaya? Baka naisip na lang niya. Unang pagkikita ng asawa ko sa iyo. Nakita ko kang ang pinakaganda sa mundo. Pinakaganda mong babae. Mag-iisip ka ba? Hahaha. Sigurado akong magbabalik na ako. Pumasok na ako para kunin ang asawa ko. Pasensya naman. Napakalat lang ng konti. Wala na problema. Dumating na ang groom. Wow, ang gwapo. Sana all. Gwapo. Hahaha, umupo ka. Hahaha. Kung iyon ay tinatawag na gwapo, talagang may problema ang aking panlasa. Say, biyaya, tara na. Kahit na ganito, ako'y pakakasal sa babaeng hindi ko gusto. Ganap na mawawala ng saya. Huwag magmadali, malapit na tayo sa bahay. Ay, ma'am. Ang Lijiang Yipin ay ang pinakamagandang komunidad sa Jiangxin. Binili ng nanay ko ang bahay natin doon. Bilang bagong tahanan. Ito ang susi ng isa, 0 tape floor, 1,001. Ingatan mo ang susi. Isang sira-sirang komunidad. Anong ipinagmamalaki mo? Ipinagmamalaki mo ba? Bakit ang init ng ulo ni Jiang Ziki? Ano bang meron siya? Sobrang nakakainis. Hindi ka rin masaya, di ba? Hindi naman. Huwag kang magpanggap, utos lang yan ng mga magulang.
Sabi lang ng tagapamagitan. Kahit na lang kita nakita ng isasangkot beses. At saka lang kayo nagpakasal. Kahit na lang kita nakita ng isasangkot beses. Alam ko na ikaw ay isang matalino. Nakabili kami ng bagong bahay sa Yulong 1 sa Tagalog. At medyo naiiwan kang nasaktan. Ngunit hindi ako gustong magastos ng sobra-sobra. Pera ng mga magulang. Sana maintindihan mo. Kung gusto mo sa hinaharap ng mas magandang kalagayan, maari tayong kumita ng sama-sama. Ito na ang pinakamagandang komunidad sa Jiangcheng. Paano magpapakumbaba ang dalagang ito? Ang iyong sariling ugali. Ay, ikaw, ang pamilya Lin ay mas mataas kaysa sa pamilya Shangko. Tinuturing na mataas na pag-akyat. Huwag kang araw-araw na. May ganitong ayaw na ayos. Makinig ka ng mabuti. Mula ngayon, ikaw ang gagawa ng mga gawaing bahay. Hindi ako magkakaanak. Huwag mong pakialaman ang aking pribadong buhay. Ano man ang utos ko, gawin mo. Narinig mo ba? Narinig mo? Sa araw ng kasal, magpanggap kang mabait na babae na gaganap sa akin. Mula ngayon, tayo na ay magiging dalawang pamilya. Na, sa susunod, dapat mas madalas tayong maglakad-lakad, haha. Nang makita ni Wang Dashu, ay talagang masunurin. Ang anak ko si Ziki ay nag-asawa sa kanya, kayamanan na ito. Si Ziki ay maganda at may dignidad. Mukhang mula sa isang marangal na pamilya. Hahaha, congratulations. Congratulations, congratulations, hahaha. Zhang, ito ang dalawang bago ng mga kabataan. Sa hinaharap, madalas kayong maglakad-lakad. Siyempre, hahaha. Ito, ngayon, sila rin ay ikakasal. Oh, sila ay mga kapitbahay. Ngayon din ay ikakasal. Ay naku, tingnan mo. Tama ang saya, ay naku, ayos lang. Tama ang saya, hahaha. Ito ay tinatawag na magandang pagkakataon na sabay. Ang ika-10 palapag ng Li Jianghiping. Talagang mapalad siya, hahaha. Kunin ang bagong kasal, kunin ang bagong kasal. Hahaha. Buhati ng asawa. Bilisan, parang hindi naman mataba si Jiang Ziki. Bakit ang bigat niya? Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, ako na lang. Hindi pa kumain si Zhao Jie. Kaya ko, kaya ko. Sige na, sige na, sige na. Bansa, ang bahay namin ay 1,001. Ang bagong tao ngayong araw ay si Wang Dashu at Jiang Ziki. Ay naku, congratulations, congratulations. Kami ay nasa 1,002. Ang mga bagong kasal ngayon ay si Lin Chuanfeng at Zhang Huahua. Hahaha, pareho tayong masaya, pareho tayong masaya. Lahat ay mga kabataan. Maglakad-lakad kayo. Natural lang iyon. Maglakad-lakad ka, maglakad-lakad ka. Dumating ang anak ko at manugang ko. Narito na ang mga bagong kasal. Ikaw, walang silbi. Maraming tao ang nanonood. Tinitingnan kang ganyan. Hindi ako yan, ma. Huwag nang magpaligoy-ligoy, dalhin na ang bagong kasal sa ibabaw ng apoy. Wow, ang laki ng mga binti. Masaya ka na may asawa ka na. Sukatan. Swert. Anong tinitingnan mo? Yung nunal sa kanang binti, kabilang ang gait habang lumalakad. Para sa katawan ay may kaugnayan sa aking anak na babae. Ah, nag-iisip ng sobra. Saan naman sa mundo may ganitong kakaibang bagay? Handa na? Bumaba na. Hindi maaaring tumatag ang mag-asawang babae sa mga paa. Bago maggabi, hindi maaaring ilit ang tudela. Kukunin na ang bagong asawa. Nakikita ko si Zhang Huahua, medyo mataba siya, di ba? Bakit parang medyo magaan? Kung sa tingin mo ay pagod ka na, ilapag mo na lang ako. Miss, anong sinasabi mo? Hindi ka pwedeng bumaba. Bakit parang naging malambing siya? Hindi naman ako nagkamali ng mapapangasawa, di ba? Bakit hindi pa siya dumarating? Huwag kang magmadali. May oras pa, huwag kang mag-alala. Hahaha. Ang makeup artist ay palaging kasama niya. Dapat hindi. Walang ganitong tanga na pagkakamali. Narito na, narito na. Tatay. Tiyo Zhang, huwag mo nang tawagin tiyuhin. Tawagin mo akong tatay. Tatay, mabuting manugang hahaha. Sumisikat ang bagong kasal. Ayos, ayos, ayos. Mag-ingat ka. Naway mawala ang malas ng bagong kasal. Masagana at masaya.
Parang nagbawas ng timbang si Jiang Huahua. Ang ganda talaga. Ang likod na yan, ang tindig na yan, parang hindi anak ko ah. Bakit ka naguguluhan, kaibigan? Pumasok ka na, halika. Parang may hindi tama dito. Anong sinabi mo? Ah, wala. Tara. Siguradong nag-iisip lang ako ng labis. Maling na pangasawa, ang ganitong kalokohan, ay imposibleng mangyari, maliban kung lahat ng tao dito ay bulat. Ay naku. Sobrang init, nakakainit. Bakit ganito ka nakakapagod ang kasal? Ay. Tara, inom. Maligayang bagong kasal. Sa araw na ito ng kasiyahan, huwag kang uminom ng hindi umuuwi. Hahaha. Sige, punuin mo. Hindi ko na kaya. Mga kapatid, pakihinto na kayo. Zuje, kung hindi ka inom ngayon. Madali lang yan. Haha, kapatid. Sana ikaw ay mabait sa akin, hahaha. Tingnan mo, ngayon ay ikinasal ka sa isang napakagandang nobya, di ba? Hahaha, pwede bang isama ang mga kapatid para magdiwang sa silid ng bagong kasal? Hahaha. Anong nangyayari? Ito kasi. Ay, madali lang ito. Di ba? Papasukin mo kami lahat para sabay-sabay naming mahawakan ang bagong kasal. Magdala tayo ng good vibes para sa lahat. Ah, anong nangyari sa'yo? Sa magandang araw na ito, nagbibiro ako sa'yo. Nagagalit ka ba? Mukhang nagalit ka. Humihingi ako ng tawad, nagkamali ako. Hindi ko talaga kayang uminom. Sobrang masakit. Mga biro sa kasal. Basta't hindi ako ang pinagtatawanan. Basta't hindi ako nahihirapan, ayos na. Kuya Zhu, ako. Humihingi ako ng tawad, nais ko lang ipahayag. Sige, maglibang tayo ng kaunti. Pero huwag naman masyadong labis, ha? Walang problema. Siguradong hindi labis. Tiyak na makakasiguro ka. Tara na. Tara na, magdiwang na tayo. Biyanan, ito. Walang anuman, mga kabataan. Hayaan mo silang mag-enjoy, haha. Nagsimula na ang gulo sa kwarto. Ay. Wow! Ang ganda ng bagong kasal. Datu, swerte mo naman. Asawa. Guguluhin nila ang kwarto. Masaya. Pagsasaya sa silid ng bagong kasal. Anong ibig sabihin yan? Maglaro tayo ng isang laro. Ito ay tungkol sa bagong kasal. Kumain ng saging, ayos to. Ayos to. Unang subok ko na. Hindi pwede. Ang baba mo naman. Tama na yan. Magkaka-brother tayo. Si Wang Dashu ay ikakasal ngayon. Sa napakagandang asawa, dapat mag-enjoy ang mga kapatid. Anong nangyari? Bakit ang kuripot mo? Sobrang sayang na inisip pa naming kapatid ka. Hindi ka na mabuti sa amin. Ayaw mong makipag-away, kaya't uminom na lang tayo. Ayaw ko nang uminom, kaya't mag-ingat ka. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Tiyak na mag-iingat kami. Hahaha. Naghihintay na ang bagong kasal, di ba? Kumakain na ng saging ah. Ano ang kumain ng saging? Hihi. Ah. Naghihiwalay lang ako, papatayin ko kayong lahat. Nagbibiro lang ako, patay na. Nagsasabi lang ako ng biro. Patay na. Kayo lahat. Na nangangahas namang asar sa akin. Papatayin ko kayo. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi ko pa ako'y nararanasan na ganito. Kailangan kong ipagbigay alam kay tatay. Ipapatay ko kayo lahat. Umuubo. Si Jiang Ziki talaga'y magaling maglihim ng mga bagay. Una kaming nakilala, para akong napakatimido. Paano pa naman patayin? Si Wang Dashu ay isang lalaki na masyadong nakadikit sa kanyang ina. At isa pa, siya ay mahina ang puso. Talagang di ko alam kung paano kong mabubuhay sa hinaharap. Paano na kaya ako? Halika. Dumating na ang araw ng kasal ko ngayon. Mas mabuti pang huwag magpakahay. Xuanfeng, congratulations. Salamat. Napakatahimik. Hindi ito isang salo-salo, di ba? Naghahanap ka ng gulo. Ang pinakasalan niya ay prinsesa ng Jiang. Sikat na maton sa Jiangsheng. Sobrang tapang. Kaya mong guluhin ang kanyang salo-salo. Mag-ingat ka kung saan siya. Kukuha ng kutsilyo. At stab ka hanggang mamatay. Wala ka nang mapupuntahan para magreklamo. Nakakatakot. Tara na, umalis na tayo. Lalabas na rin sila para maghandog ng tsaa. Ayokong makasama ito. Nagkita ang mga batang babae. Tara na. Lin Xiao.
Aalis na kami. Nais namin kayong magkaroon ng masayang pagsasama. Tatay Lin aalis na kami. Mag-ingat kayong lahat, ako na nga lang magpapalit. Kung may pagkakataon, sana maglaro kayo. Hahaha, Susi, mabilis kang pumasok sa bahay. Puna ng mukha ng inaasawang babae. Alaynan, magbibigay tayo ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, ibibigay ninyo ang inyong tsaa. Pagkatapos ng tsaa, kami na ay uugnay. Bumilis ka. Narito na. Paano na kung dumating na siya? Huy, kahit anong mangyari, tayo'y kasal na ngayon. Magsisikap akong maging mabuti sa iyo. Susundin ko ang mga kondisyon na sinabi mo. Ano bang kondisyon? Anong sinabi ko ba? Ako ay nag-asawa sa iyo. Talaga namang may kasamaan talaga ako. Ikaw ba'y isang baboy? At kapag pinapakiusap ng iba ang iyong asawa, nakaupo ka lang at nakikita mo lang. Pinipilit nila akong uminom. Ayaw kong uminom. Ako. Ayaw mong uminom. Bakit mo ako pinapagsabihan, ha? Papakidlatin kita, gago. Ikaw, sino ka ba? Fortuna. Wag sumigaw. Ikaw, sino ka? Ako si Wang Dashu. Ikakasal ako ngayon. Sa loobin, ang nobya ay si Jiang City. Sino ka? Narito na ang bagong kasal. Talaga ba? Swerte. Lungsod. Ikaw. Peking. Sino ka? Ang ganda ng pagkakaayos ng bahay na ito. Siguradong nagastos ng malaki dito. Ano? Sino ka? Anong nangyari? Walang anuman. Magbihis ka na at lumabas para magbigay ng tsaa. Oh, sige. Tsaa. Langit. Bahay. Ikaw. Sino ka ba talaga? Swerte. Ako. Paano? Kapatid, ikakasal ka rin ba ngayon? Wow, ang gwapo. Tara na. Malaki. Mali. Ano ang mali? Ikaw pa ang may gana na bumangga sa akin. Kaya nga sinasabi ko, nagpakasal sa maling nobya. Nakuha ko ang maling sasakyan ng kasal. Niligpit ko ang maling kwarto. Ano ba to? Bag? Ganito na lang pala. Paano naman kaya, ako ay isang bida. Kahapon ko dapat ipinagkasundo kay Lin Chuanfeng. Paano ako nakarating sa iyong kwarto? Ziki, kayo na ba ay magising? Mag-iwan ng damit, lumabas at magbigay ng tsaa. Ano ba ang problema? Sin, ang aking puri. Magkakasuhan ka ba ako ng malinis na pangalan? Ako ay patayin mo ako. Magpapantay tayo. Hindi pwedeng malaman ng lahat ang bagay na ito. Hindi pwedeng malaman ng iba. Kung hindi, paano ako makaka-explain sa aking tatay? Kung malaman ng pamilya ni Lin, kung kasal ako ng iba, mahirap para sa akin na ipagtanggol ito. Sinasabi kong wala namang nangyari. Maniniwala ba ang iba? Talagang isang walang kwentang tao ka. Kahit sa pagpapakasal, nagkamali ka pa. Ay naku, anong nangyari sa aking reputasyon? Talagang isang walang silbi. Pinabayaan mong sirain ang aking dangal. Napapagalitan kita. Tanga talaga to. Pasensya na. Ganito ba talaga ang pwedeng gawin mo? Magising ka na. Isipin mo ng paraan. Para makalabas ako. Kung hindi, nawalan ka na ng silbi. Gusto ko. Nawalan ako ng silbi sa'yo. Gusto ko. Anak, anong nangyari? Bakit parang may naririnig akong sigaw mula sa'yo? Maliit. Ma, okay lang ako. Buksan mo ang pinto. Mamang, tingnan mo kung anong nangyayari. Ikaw. Sabihin mo sa inang yan na, dapat na siyang umalis. Siya ang aking ina. Sinabi kong buksan mo ang pinto, hindi ka pa rin bumubukas.
Ayaw mo bang makinig, ha? Wala akong ganun. Tumanda ka na. Bakit parang mamas boy ka pa rin? Hindi ako ganun. Sasabihin ko ulit. Paalisin mo na yung nanay mo, agad-agad. Sabihin mo na magka-partner na kayo ngayon. Ayaw kong marinig ng iba. Ano man, bukas na lang pag-usapan. Dashu, hindi ka nakikinig, ano? Huwag mong isipin na dahil ikakasal ka ngayon, hindi kita papaluin. Buksan mo na ang pinto. Buksan mo na. Buksan mo, Dashu. Buksan mo, Dacheng. Dacheng, magsisimula na ako sa silid. Ayokong marinig ninyo. Kung ano man, bukas na lang natin pag-usapan. Little Rabbit, ano nang sinasabi mo? Buksan mo na ang pinto. Ako ay 32 taong gulang na lalaki na. Hindi na ako bata. Huwag mo na akong alalahanin. Naiinis ka ba? Nabaliktad mo na ako. Buksan mo ang pinto. Datu, dahan-dahan lang. Ito pa lang ang unang pagkakataon ko. Datu, sobrang magaspang mo. Sige, patay ka na, di ba? Sumigaw ka para sa akin. Kuya Zos, ang mga kabataan ngayon, talagang walang hiya. May mga nakatatanda pa dito, talagang walang hiya. Ang pagpasok sa silid ay isang seremonya lamang. Bakit talagang nagmamadali ang anak mo? Hindi pa umalis ang mga tao sa labas, Kuya Zuzi. Masyado kang nagmamadali. Sumigaw. Sabi, nakatira, ang anak mo ay hindi pa nakakita ng babae, di ba? Si Ziki, ikaw rin ay walang hiya. Nasa labas ang nanay ko, lolo ko, lolo ng nanay ko at biyenan ko. Lola ko, paano na ako mamumuhay sa hinaharap? Ano ang pakialam ko kung paano ka mamumuhay? Ang iniintindi ko ngayon ay ikaw. Bilisan mong paalisin ang tao. Pakalasin mo ako. Hintayin mong makaalis ako. Diretso kang tumalon mula sa itaas. Hindi ba't maaari kang tumalon? Kuya Zosh, sumigaw ka. Hindi ka ba nag-aalala na nakikinig ang nanay mo? Tunog ng silid ng bagong kasal. Hindi naman, di ba? Araw ng kasal. Nawala na ang iyong muka. Sana hindi ko siya tinuruan. Dapat talaga ay pinagsabihan ko siya. Ano ang gagawin ko? Aking unang araw ng kasal. Kumpleto sa isang estrangherong lalaki. Pumasok sa silid. Ayon sa sinasabi mo, tiyak na nagkamali ang iyong asawa. Noon, ikaw lang ang meron ako. Akala ko ikaw ay. May mga pagdududa ako noon. Ngunit hindi rin ako may pili-pili. Nakatakas akong mangyari ito. Ganito kalokohan. Bakit pa nga ba hindi lumabas si Chuan Feng? Malapit na, malapit na. Kaya kailangan nating iisipin ng maagang solusyon. Upang mapalayas ka, ikaw ay unang araw ng iyong kasal. Hindi ko mahipan ang iyong purong saa. Dahan-dahan lang. Huwag kang mahiya. Siguradong hindi nila maririnig. Hindi ko kailanman nakita ka na ganito. Kaakit-akit na katawan. Ang abis ng kuya. Talagay medyo nakakabigo. Mahal ko, pasikmura ka nga. May mga matandang kamag-anak pa sa labas. Umuwi na ako, may bagay akong gawin sa bahay. Umuwi na ako muna. May bagay akong gawin sa bahay. Umuwi na ako. Papayagan mo ako. Hindi. Sige na, wag na lang naming ipapasa. Hindi ko talaga mapigilan. Oh my gosh. Ganito rin naman, masarap talaga itong pakiramdam. Bakit hindi siya talaga ang aking bagong babaeng kasintahang sasakyan? Bakit siya? Karne. Siyempre, hindi tayo basta-basta makakalabas. At hindi rin tayo pwedeng mag-alok ng tsaa. Ang tanging paraan, ay kailangan nating mag-isip ng paraan, para mapaalis ang mga nakatatanda sa labas. Bakit mo ako tinitingnan? May paraan ako. Pero baka kailangan mong magtiis ng kaunti, Jinji Jiang. Anong paraan? Para makakain ng candy. Kumain ng candy. Ang ganda mo, paano ako makakapigil sa sarili ko? Magsalita ka ng mas tahimik, may tao sa labas.
Huwag kang mahiya. Siguradong hindi nila maririnig. Nasaan ang banyo? Ako, igagabay kita. Dahan-dahan. Laolin. Titingnan kita ng tunay na ayos, sige. Ano pa ba? Ng iyong anak? Hindi ko alam yan. Ganun pa talaga ang mga kabataan ngayon? Pwes, Chuan Feng, anong nangyari sa tatay? Wala naman. Kayo, bilisan nyo. Lalabas ako kasama ang biyenan ko para manigarilyo. Lakad-lakad lang, huminga ng hangin. Lalabas para manigarilyo. Ano ang ibig sabihin nun? Maninigarilyo at babalik din. Ano ba talaga ako dapat gawin? Ako naman, mukhang hindi pa sila umuwi. Tumatayong sa labas habang naghihintay sa amin. Ang saa. Kailangan bang ipinaalam na lang namin sila? Mag-aaral, bilisan mo. Sa gitna. Para sa akin, okay lang kahit ako ay isang lalaki. Kung madadawit ang puri ni Ian Jiang, mananabik ako sa kahihiyan habang buhay. Huwag kang mag-alala, siguradong makakaisip ako ng paraan para sa iyo. Buhay. Umalis na kami. Talaga namang lahat na umalis. Ginawa mo ba yung bahay sa tabi? Pwede ko naman siyang ipasasa sa akin. At ang asawa mo, siguradong din kaya niya i-hire ako bilang asawa ng iyong babae. Ang sikreto na ito, huwag nang huwag ipagsabi. Narinig mo ba? Kung maglakas loob kang ipagsabi ito, patay ka sa akin. Naiintindihan ko na. Hangganan. Paghahati, hindi ko alam bakit. Siya ang nagiging sanhi na pumapalibhasa ang aking puso. Kung siya talaga'y ang aking kasusubal, paano kaya kung ganun? Bakit nilalagay mo akong nakikita? Siguradong patayin kita. Sobra, sinasabi ko sa'yo, kung mayroon kang maling intensyon sa akin, isasalvage kita. Sobrang ayaw ko sa mga mamas boy. Dapat mas lumabas-labas ka. Siguradong Kailangan nang umalis ng bagong kasal. Tayo'y nag-uusap dito. Sila'y natatakot at umalis. Sige. Anong nangyari? Parang nakita ko ang tatay ko. Tatay ko at aking biyenan. Nagtatalko sila sa harap ng bahay ko. Ngunit mukhang hindi nila ako nakita. Bago, buti na lang ay hindi ako lumabas. Ang ganda ng pagkakaayos ng bahay na ito. Siguradong nagastos ng malaki dito. Ano? Sino ka? Anong nangyari? Walang anuman. Magbihis ka na at lumabas para magbigay ng saa. Oh, sige. Saa. Langit. Bahay. Ikaw. Sino ka ba talaga? Swerte. Ako. Paano? Kapatid, ikakasal ka rin ba ngayon? Wow, ang gwapo. Tara na. Malaki. Mali, mali. Ano ang mali? Ikaw pa ang may gana na bumangga sa akin. Kaya nga sinasabi ko, nagpakasal sa maling nobya. Nakuha ko ang maling sasakyan ng kasal. Niligpit ko ang maling kwarto. Ano ba to? Bag? Ganito na lang pala. Paano naman kaya, ako ay isang bida. Kahapon ko dapat ipinagkasundo kay Lin Chuanfeng. Paano ako nakarating sa iyong kwarto? Ziki, kayo na ba ay magising, mag-iwan ng damit, lumabas at magbigay ng saa? Ano ba ang problema? Sin, ang aking puri. Magkakasungan ka ba ako ng malinis na pangalan? Ako ay patayin mo ako. Magpapantay tayo. Hindi pwedeng malaman ng lahat ang bagay na ito. Hindi pwedeng malaman ng iba. Kung hindi, paano ako makaka-explain sa aking tatay? Kung malaman ng pamilya ni Lin, kung kasal ako ng iba, mahirap para sa akin na ipagtanggol ito. Sinasabi kong wala namang nangyari. Maniniwala ba ang iba? Talagang isang walang kwentang tao ka. Kahit sa pagpapakasal, nagkamali ka pa. Ay naku, anong nangyari sa aking reputasyon?
Talagang isang walang silbi. Pinabayaan mong sirain ang aking dangal. Napapagalitan kita. Tanga talaga to. Pasensya na. Ganito ba talaga ang pwedeng gawin mo? Magising ka na. Isipin mo ng paraan. Para makalabas ako. Kung hindi, nawalan ka na ng silbi. Gusto ko. Nawalan ako ng silbi sa'yo. Gusto ko. Anak, anong nangyari? Bakit parang may naririnig akong sigaw mula sa'yo? Maliit. Ma, okay lang ako. Buksan mo ang pinto. Mamang, tingnan mo kung anong nangyayari. Ikaw. Sabihin mo sa inang yan na, dapat na siyang umalis. Siya ang aking ina. Sinabi kong buksan mo ang pinto, hindi ka pa rin bumubukas. Ayaw mo bang makinig, ha? Wala akong ganon. Tumanda ka na. Bakit parang mamas boy ka pa rin? Hindi ako ganon. Sasabihin ko ulit. Paalisin mo na yung nanay mo, agad-agad. Sabihin mo na magka-partner na kayo ngayon. Ayaw kong marinig ng iba. Ano man, bukas na lang pag-usapan. Dashu, hindi ka nakikinig, ano? Huwag mong isipin na dahil ikakasal ka ngayon, hindi kita papaluin. Buksan mo na ang pinto. Buksan mo na. Buksan mo, Dashu. Buksan mo, Dacheng. Dacheng, magsisimula na ako sa silid. Ayaw kong marinig ninyo. Kung ano man, bukas na lang natin pag-usapan. Little Rabbit, ano nang sinasabi mo? Buksan mo na ang pinto. Ako ay 32 taong gulang na lalaki na. Hindi na ako bata. Huwag mo na akong alalahanin. Naiinis ka ba? Nabaliktad mo na ako. Buksan mo ang pinto. Datu, dahan-dahan lang. Ito pa lang ang unang pagkakataon ko. Datu, sobrang magaspang mo. Sige, patay ka na, di ba? Sumigaw ka para sa akin. Kuya Zos, ang mga kabataan ngayon, talagang walang hiya. May mga nakatatanda pa dito, talagang walang hiya. Ang pagpasok sa silid ay isang seremonya lamang. Bakit talagang nagmamadali ang anak mo? Hindi pa umalis ang mga tao sa labas, Kuya Zuzi. Masyado kang nagmamadali. Sumigaw. Sabi, nakatira, ang anak mo ay hindi pa nakakita ng babae, di ba? Si Ziki, ikaw rin ay walang hiya. Nasa labas ang nanay ko, lolo ng nanay ko at biyenan ko. Lola ko, paano na ako mamumuhay sa hinaharap? Ano ang pakialam ko kung paano ka mamumuhay? Ang iniintindi ko ngayon ay ikaw. Bilisan mong paalisin ang tao. Pakalasin mo ako. Hintayin mong makaalis ako. Diretso kang tumalon mula sa itaas. Hindi ba't maaari kang tumalon? Kuya Zosh, sumigaw ka. Hindi ka ba nag-aalala na nakikinig ang nanay mo? Tunog ng silid ng bagong kasal. Hindi naman, di ba? Araw ng kasal. Nawala na ang iyong muka. Sana hindi ko siya tinuruan. Dapat talaga ay pinagsabihan ko siya. Ano ang gagawin ko? Aking unang araw ng kasal. Kumpleto sa isang estrangherong lalaki. Pumasok sa silid. Ayon sa sinasabi mo, tiyak na nagkamali ang iyong asawa. Noon, ikaw lang ang meron ako. Akala ko ikaw ay. May mga pagdududa ako noon. Ngunit hindi rin ako may pili-pili. Nakatakas akong mangyari ito. Ganito kalokohan. Bakit pa nga ba hindi lumabas si Chuan Feng? Malapit na. Kaya kailangan nating iisipin ng maagang solusyon. Upang mapalayas ka, ikaw ay unang araw ng iyong kasal. Hindi ko mahipan ang iyong purong saa. Dahan-dahan lang. Huwag kang mahiya. Siguradong hindi nila maririnig. Hindi ko kailanman nakita ka na ganito. Kaakit-akit na katawan. Ang abis ng kuya. Talagay medyo nakakabigo. Mahal ko, pasikmura ka nga. May mga matandang kamag-anak pa sa labas. Umuwi na ako, may bagay akong gawin sa bahay. Umuwi na ako muna. May bagay akong gawin sa bahay. Umuwi na ako. Papayagan mo ako. Hindi. Sige na, wag na lang naming ipapasa. Hindi ko talaga mapigilan. Oh my gosh. Ganito rin naman, masarap talaga itong pakiramdam.
Bakit hindi siya talaga ang aking bagong babaeng kasintahang sasakyan? Bakit siya? Carne. Siyempre, hindi tayo basta-basta makakalabas. At hindi rin tayo pwedeng mag-alok ng tsaa. Ang tanging paraan ay kailangan nating mag-isip ng paraan para mapaalis ang mga nakatatanda sa labas. Bakit mo ako tinitingnan? May paraan ako. Pero baka kailangan mong magtiis ng kaunti, Jinji Jiang. Anong paraan? Para makakain ng candy. Kumain ng candy. Ang ganda mo, paano ako makakapigil sa sarili ko? Magsalita ka ng mas tahimik, may tao sa labas. Huwag kang mahiya. Siguradong hindi nila maririnig. Nasaan ang banyo? Ako, igagabay kita. Dahan-dahan. Laolin. Titingnan kita ng tunay na ayos, sige. Ano pa ba? Ang iyong anak. Hindi ko alam yan. Ganun ba talaga ang mga kabataan ngayon? Pwes, Chuan Feng, anong nangyari sa tatay? Wala naman. Kayo, bilisan nyo. Lalabas ako kasama ang biyenan ko para manigarilyo. Lakad-lakad lang, huminga ng hangin. Lalabas para manigarilyo. Ano ang ibig sabihin nun? Maninigarilyo at babalik din. Ano ba talaga ako dapat gawin? Ako naman, mukhang hindi pa sila umuwi. Tumatayong sa labas habang naghihintay sa amin. Ang saa. Kailangan bang ipinaalam na lang namin sila? Mag-aaral, bilisan mo. Sa gitna. Para sa akin, okay lang kahit ako ay isang lalaki. Kung madadawit ang puri ni Ian Jiang, mananabik ako sa kahihiyan habang buhay. Huwag kang mag-alala, siguradong makakaisip ako ng paraan para sa iyo. Buhay. Umalis na kami. Talaga namang lahat na umalis. Ginawa mo ba yung bahay sa tabi? Pwede ko naman siyang ipasasa sa akin. At ang asawa mo, siguradong din kaya niya i-hire ako bilang asawa ng iyong babae. Ang sikreto na ito, huwag nang huwag ipagsabi. Narinig mo ba? Kung maglakas loob kang ipagsabi ito, patay ka sa akin. Naiintindihan ko na. Hangganan. Paghahati, hindi ko alam bakit. Siya ang nagiging sanhi na pumapalibhasa ang aking puso. Kung siya talaga'y ang aking kasusubal, paano kaya kung ganun? Bakit nilalagay mo akong nakikita? Siguradong patayin kita. Sobra, sinasabi ko sa'yo, kung mayroon kang maling intensyon sa akin, isasalvage kita. Sobrang ayaw ko sa mga mamas boy. Dapat mas lumabas-labas ka. Siguradong Kailangan ng umalis ng bagong kasal. Tayo'y nag-uusap dito. Sila'y natatakot at umalis. Sige. Anong nangyari? Parang nakita ko ang tatay ko. Tatay ko at aking biyenan. Nagtatalko sila sa harap ng bahay ko. Ngunit mukhang hindi nila ako nakita. Bago, buti na lang ay hindi ako lumabas. Saan ka naman makakakita ng mga bagay na laging ayon sa gusto mo? Kailangan mong matutong magtiis. At saka, ang kalagayan ng pamilya Wang ay napakaganda. Ngayon, habang naglalaro ng mahjong ang nanay, sinasabi ng mga tao na ang anak mo ay magandang napangasawa. Swerte niya. Nag-asawa ng isang taong may matatag na trabaho at mayamang pamilya. Maliwanag ang mukha ng nanay. Nanay, gusto kong makipagdiborsyo. Itong mga damit, hindi nalalabhan ng maayos sa washing machine. Kailangan itong labhan ng kamay. Bakit mo ako hinahanap? Naka-4 na buwan na ito. Walang anumang kilos ang balansi ko. Talaga lang hindi ko maintindihan bakit ako pinasok sa iyo. Kung di kita alam, mabibingi-bingihan ka pa nga. Ayaw ko nang makitungo. Dahil paano mo kayang sumagot sa akin? Nawala na sa ayos ang lahat. Talagang wala ng batas. Tatawag ako sa nanay mo ngayon. Gusto kong ibalik ito.
Yangi, Jang. Gusto ko lang. Ang ganitong klase mo. Nanay. Gusto kong magpaalis sa pamumuhay. Ayaw ko nang magpatuloy dito. Magkakaiba masyado. Gusto mo rin pala? Oo nga, ikaw ay nag-aaral din ng international na economics. Akin nga ang pinakamataas na grado dito. Magkakaiba masyado. Huwag ka nang magtapon ng dumi kahit saan. Ito ang bahay ko. Kung ano ang gusto ko, yun ang mangyayari. Lin Chuanfeng, tandaan mo to, ha? Ay naku, huwag mong sabihin ikaw pa, Abias Erin. Kahit ang tatay mo ay hindi maglakas ng loob sa harap ko, hindi siya makapagpakaastig. Ikaw, ako. Talaga, kung hindi lang sana ang tatay ko, ang iyong negosyo ng pamilya ng El ay magkamaliit na wala na. Ako. Talaga akong hindi alam. Ano ang ibinigay nito sa akin? Laging nakatira ako sa proteksyon ng amain. At pagkatapos kong mag-asawa, ay pinagbaybayan ko ang kanyang presyo. Gusto kong tumakas sa hala na ito. Mula ngayon, matututo ako ng higit pang kaalaman. Sa isang araw sa hinaharap, tiyak na aalis ako sa bahay na ito. Lalayas at lilipad. Bubuo ako ng sarili kong negosyo. Ako ay matatagpuan. Sa hinaharap, hindi na sasabihin ng aking tatay, lalim di ako, walang halaga ako. Tanging pumili ng maghanap ng sariling trabaho. Baka makakuha ko ng tunay na pagkakataon. Sabihin mo kay Dad, hindi. Bilisan mo. Walang uwi hanggat di lasing mamaya. Ay naku, nakahiga na ako. Hindi ako masyadong umiinom lately. Ay naku, ang daming gwapo ngayon. Totoo ba? Ay, lalabas ako ngayong gabi. Ay nan. Ito ay pagpapahirap. O kaya naman ay sikaso. Ano nang nangyayari sa'yo? Ay, di ba nagkamali ako sa pag-aasawa dati? May kaibigan ako na ang pangalan ay Zhang Kang. Noong panahong iyon, gusto sana naming magdaos ng isang kasal. Siyempre, ito ay isang biro lamang. Ngunit si Zhang ay hindi marunong magbiro. Hindi ba't nasugatan niya ang tao? Naalala ko, sinabi ko sa iyo noon. Sinabi ko ang tungkol dito. At pagkatapos, ang mga magulang ni Zhang Kang ay mga boss ng aking nanay. Hindi ko akalain na ganito nakatagal. Hindi pa rin niya nakalimutan ito. May kaunting problema ang nanay ko kamakailan. Kailangan ng tulong ng Zhang family. Si Zhang Kang ay tahasang humiling na ikaw ay humingi ng tawad ng mag-isa at uminom ng 3 baso. Impossible. Sige na, pakiusap. Pumunta ka na lang para sa kanya. Hindi ko kayang humingi ng tawad para sa iba. Hindi ko rin kayang makipag-usap sa mga iyon. Kailangan mo nang pumunta mamaya. Sabi ng nanay ko, kailangan mong pumunta. Sabi ng nanay mo. Araw-araw, laging sabi ng nanay mo. Wang Dashu, talagang sawa na ako. Bakit ganyan ka makipag-usap? Nanay ko yan. Hindi naman siya yung nag-alaga sa akin. Nanay mo yan. Ikaw. Nanay, tumahimik ka. Walang kwenta. Kahit ang sariling asawa mo, hindi mo maayos. May kinalaman ito sa aking karera. Kailangan mong pumunta kahit ayaw mo. Ikaw ay tao ng buwang pamilya. Kailangan mong sumunod sa mga nakatatanda. Sumunod sa mga nakatatanda. Pakinggan mo ang mga matatanda. Ito ba ay pumunta at magpaumanhin sa gobyerno na hindi maganda? Kahit na ipagutos sa iyo ng mga matatanda na magpakalbo, magnikniel at maghampas sa ulo, dapat mo pa rin gawin. Walang batas na pinapatupad na ito. Hindi ko babariling ka. Hindi mo alam kung sino ang may kapangyarihan dito sa bahay. Sino ang nag-uutos? Ikaw ay pinakasalan ko sa pamilya Wang bilang asawa. Hindi ako narito upang maging alipin ninyo. Ikaw ay asawa ng pamilya Wang, at ikaw rin ang aking kalahating anak. Kailangan mong sumunod sa akin. Ano ang mangyayari kung hindi ako susunod? Kung hindi ka makikinig sa akin? Ikaw, wala na akong anak na babae. Papalitan ko si Dahu at paghihiwalayin ko kayo. Nanay,
Sige. Masyado kang matapang na humiwalay. Ano pa bang hindi ko matatanggap? Okay. Kung maghihiwalay ka, hindi rin susuporta ang iyong ina. Ikaw ay isang di magandang anak. Iyong ina, iyan ay gagawin mong mamatay sa lungkot. Kung ganoon, hayaan mo na lang. Baligtad na langit. Ziki, huwag kang magpadalos-dalos. Sino pa ang magkakagusto sa'yo kung aalis ka sa bahay ko? Umalis ka. Mula pagkabata, ako ay nasa mata ng iba. Isang mabait na babae. Ayon sa iba, mahusay na mag-aaral na babae. Ako ay ang bata na sinusunod ng mga magulang, na matalino at magaling. Ako din ay ang anak na pinapasikapan sa paaralan. Sa isang kasal na inakala ng mga magulang ko, pumili ako na sundin ang sasabihin ng aking ina. Ako ay nasa pamilya ng Wang. Ikinasal ako sa pamilyang hari, kahit na siya ay may napakaraming kapintasan. Nagawa ko pa rin ang aking tungkulin bilang isang asawa. Saan man siya magpunta, susunod ako. Ngunit, ano ang nakuha ko? Nakuha ko, walang katapusang kahihiyan, paghamak ng pamilya ng asawa. Nakuha ko ang pagtalikod ng ina. Ako, ay nakuha ang isang kulungan. Ngayon, nakita ko na rin ang tunay na ugali ng tao. Bilang aking biyenan, nasabi pa niya, hayaan mong lumuhod ako para sa iba. Kapag ang aso ay humihingi ng tawad, nagpa siya akong makipaghiwalay. Ako, si Jiang Ziki, walang dapat ikahiya. Nanay, huwag kang matakot, anak. Pakawalan mo siya, hindi ko paniniwalaan. Sino pa ba ang gustong mag-asawa sa isang dalaga na ikalawang beses? Ikaw ay isang magandang tao, isang tunay na lalaki. Baka paano hindi mo makukuha ng asawa? Sa hinaharap, magbibigay ako ng mas maganda para sa iyo mamaya. Ay naku. Nanay, pakiusap ko sa'yo, huwag mong hayaang makipagdiborsyo si Ziki sa akin. Nanay. Pinuno. Ay naku. At siya. Huwag ganyan. Nandyan pa ang asawa mo sa bahay. Ay naku. Bakit mo naman siya pinapansin? Nakakainis. Talaga naman. Hindi ko alam kung bakit. Walang laman ang puso ko. Ang damdamin ng galit at puot. Mula nang mag-asawa kami. Ako ay ganap na walang anumang pakiramdam para sa kanya. Hindi ito ang buhay na gustong kong mabuhay. Kailangan ko nang umalis sa bahay. Sa gitna. Ngunit mas tumanda, mas malakas ang pakiramdam ng pagtakip. Bundok, ito ay hindi ang buhay na gusto ko. Gusto kong maging isang di mabuting anak. Ang aking sariling kalayaan at kapalaran. Nagpa siya rin akong umalis sa lungsod na ito. Di mabuting anak. Makamandag na anak. Pumunta sa Lijiang, isang klase. Bilisan mo. Ano ba? Nakakainis. Ay, Lin, Kuya Lin. Maghiwalay na tayo. Alam ko na sa piling ko. Hindi ka rin masaya at malaya. Saka ako rin. Walang kahulugan ang kasal na ito. Sinubukan ko rin kumbinsihin ang sarili ko. Dahan-dahang paunlarin ang damdamin. Pero halos isang taon na, wala tayong anumang emosyon. Maghiwalay na tayo. Sira na si Ling Chuan. Naglalakas loob kang pag-usapan ang diborsyo. Tandaan mo, Lin. Kung maghihiwalay man, ako ang mag-umpisa. Nakasulat sa kontrata ng pamilya ko at pamilya mo. Ibinigay ko sa iyo ang bahay na ito. Ayoko. Sige, naiintindihan ko na. Nagsabi ka ng diborsyo sa akin. Gusto mong kunin ang mga ari-arian ko, di ba? Sinasabi ko sa iyo, pipiliin kong umalis na walang dala. Tatlong kulang, bilisan mo na. Ay, gusto mo na namang manalo ng pera ko, ha? Sinasabi ko sa'yo, kahapon, nawala na lahat ng pangkabuhayan ng anak ko, na pinagsikapan niya mula pagkabata. Gusto mo pa akong padalhan ng pera. Ngayon, ibabalik ko lang ang pagkatalo ko. Halika na, hintayin mo akong maghasik ng takot. Sabihin mo, gumawa ako ng desisyon.
Anong sinabi mo? Gusto kong makipaghiwalay. Ayaw ko. Ano ang karapatan mong makipaghiwalay? Nahihirapan akong makahanap ng ganitong magandang pamilya para sa'yo. Hindi mo ba maunawaan ang aking mga pag-aalala? Bakit mo ito ginagawa? Ito ay hindi isang pakiusap sa'yo. Ito ay isang impormasyon. Gusto mo bang pahirapan ako? Naniniwala ka ba? Natatalon ako mula sa itaas ngayon. Gusto mo bang makita akong mamatay? Kung gayon, ililibing kita sa isang magandang lugar. Nay, dahil pinili mo na ito. Ako bilang iyong anak, ako lang talaga kaya. Maayosin ang iyong mga bagay. Ikaw na akala ko'y anak na hindi nagmamahal. Paano mo pa ako nasisiraan ng ganto? Ano pa ba talaga ako? Hindi na ako makakalib. Huwag mong akitin ako. Nanay, mag-aasawa ako. Magsalita ka naman. Gusto mong makipaghiwalay. Tama ba? Maliban na lang kung putulin mo ang relasyon natin bilang mag-ina. Sinasabi ko sa'yo. Kung makikipaghiwalay ka, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makataas ng ulo sa harap ng iba. Hindi ko kayang itaas ang aking ulo. Wala na tayong ugnayang mag-ina. Sige. Ikaw na anak na hindi marunong gumalang. Hindi ka pwedeng makipagdiborsyo. Sinasabi ko sa iyo, kapag nagdiborsyo ka, ikalawang kasal ka na. Pagkatapos ay walang mag-aalaga sa iyo. Hindi na ako magpapakasal. Karma, paano pwedeng hindi bumuhay bilang babae kung hindi magpakasal? Hindi mo ba takot na sasabihin ng mga tao? Sabi-sabi. Okay, naimbitahan na kita. Kung talagang gusto mong putulin ang relasyon ng ina at anak, bukas, ipapadala ko ang abogado para pumirma ng kontrata. Mula ngayon, uuwi ako mula sa Jiangxing at hindi na babalik. At hindi na kita makikita muli. Kung gusto mong tumalon mula sa gusali, aasikasuhin ko ang iyong libing ng maganda upang makapagpakita ng paggalang. Ay naku, bakit talagang galit ka pa kay mama? Ay naku, tapos kanina, galit din si mama. Medyo mabigat ang sinabi. Tingnan mo, talagang galit ka pa. Ziki, bubutiin kong alagaan ka mula ngayon. Huwag kang umalis. Hindi siya dapat umalis, dahil dito siya pinakasalan. Ang pagdaraos ng salo-salo ay umabot ng mahigit 100,000. Sa oras ng diborsyo, dapat hatiin ang bahay na ito, para sa akin. Ay naku, tingnan mo, masyado kang seloso, hindi ba? Ay naku, ikaw na. Hindi na tayo kakain ng hapunang ito. Hindi ito makabuti para sa asawa. Ako bilang ina, ay kailangan ng umusad ng kaunti. Oo nga, Ziki. Dapat ay itigil mo na, pati ang nanay ko ay umatras na. Ano pa ang gusto mo? Jiang Ziki, huwag kang magmalaki. Hindi ito kasal na basta-basta mo na lang maiiwan. Huwag mong kalimutan, ang mga dowry mo, nasa kamay ko pa yan. Wala akong ibibigay sa'yo. Iwanan ko sa'yo, para sa iyong libing sa hinaharap. Ziki, ayaw ko ng kahit isang sentimo. Ziki, anong klase kang makipag-usap? Ako si Jiang Ziki, walang dala palabas. May kamay at paa ako. Hindi ako katulad ninyo. Walang dala palabas. Ziki, huwag kang malito. Wala kang pera at nag-iisa ka na. Pangalawang kasal na ito. Maliban sa akin, walang ibang gustong makuha ka. Kahit mag-isa lang ako, at mag-isa hanggang sa pagtanda, ayaw ko na sanang makasama ka pa. Isa lang ng segundo, mas maganda ako mag-isa. Buwisit ka talaga. Alin pa bang babae ang hindi magpakasal sa buong buhay? Hindi ba ikaw ay takot sa mga sasabihin ng iba? Hindi na ako makakausap ka pa. At ikaw din. Bukas, ipapadala ko na lang ang aking abogado. Ihatid ko sa iyo ang kontrata ng diborsyo. Jiang Ziki, hindi kita papayagang umalis. Sinasabi ko sa iyo, ako ang iyong biyanan. Hindi kita papayagang umalis. Ibibigay mo sa akin yan. Ikaw, ang mga tao sa bahay niyo, ay nakakapagpangit sa akin. Ikaw. Huwag ka nang lumabas ngayon. Kanina, tumawag ako kay Zhang Kang. Kailangan mo siyang pakainin ng isang pagkain. Hayaan mong kumain si Zhang Kang sa bahay. Humingi ka ng tawad sa kanya sa hapagkainan. Humingi ka ng paumanhin. Okay na ba yan? Haha. Pinapagawa mo sa akin na magluto para sa kanya, at pinapahingi mo ako ng tawad. Ang taas ng mga pangarap niyo, Jiang Ziki, huwag kang maging bastos. Ziki, naghanda na ang nanay ko na huminto. Ano pa ang gusto mong mangyari? Huminto? Oo nga. Dapat sana ay pumunta ka sa bahay ni Zhang Kang, at humingi ng tawad. Ngayon kailangan mo lang, gawin ito ng personal. Para sa kanila, kakain sila ng personal. At magsorry ka lang sa mesa. Para sa iyo, ito ay napakadali lang. Hahaha. Isang tao na walang kakayahang makilala. Mama's boy. Ako si Jiang Ziki. Talagang hindi ko alam kung bakit ako nagkaganoon. Sa buhay kong ito, napakasama ng napangasawa kong pamilya. Hahaha. Hindi kita papayagang umalis. Ibigay mo sa akin. Ayaw kitang paalisin. Ikaw ay hindi mapaggalang. Hindi kita papayagang umalis. Ibibigay mo sa akin yan.
Papatayin kita, hindi ka nakikinig. Mula nang magpakasal ako sa pamilya mo, marami kang beses na pinagsalitaan ako. Iginagalang kita bilang nakatatanda. Hindi ako kailanman bumawi. Ngunit simula ngayon, hindi na ito mangyayari. Nabaliktad. Nabaliktad mo na ang mundo. Jayang. Anong nangyari sa mukha mo? Kapatid, huwag kang makialam. Sinasaktan ko ang sarili kong asawa. Tama lang yan. Hindi dapat sinasaktan ng lalaki ang babae. Pinapagawa sa akin yan ang nanay ko. Kailangan makinig ang mga nakababatang henerasyon sa mga nakatatanda. Inay mo. Hindi. Ganoon ka nakatanda. Bakit nakikinig ka pa sa nanay mo? Kung ano ang utos ng nanay mo, sundin mo. Ako. Sino ka ba? Ako ang nag-udyok sa anak kong saktan ang kanyang asawa. Anong pakialam mo? Pakinggan mo ako. Itong babae na ito, dapat talagang saktan. Tingnan mo ang kanyang pagka-wild, dahil sa anak ko. Karaniwan, hindi ko siya kayang saktan. Kaya siya naging ganito kaligaya. Hindi mo alam ang tunay na dahilan. Isa siyang di mapagpasalamat na anak. Isa siyang masamang manugang. Sa nakaraang 6 na buwan, naguguluhan ako. Ano bang klase ng pamilya? Ang pinakasalan ko. Kung hindi ko nakita ang bagay na ito ngayon, ay okay lang sana. Pero ngayon nakita ko na, hindi ko talaga papayagan na mangyari ang ganitong bagay. Hoy, sino ka? Nanay. Kapitbahay siya. Kapitbahay. Intindihan ko na. Ikaw too. Siguro may relasyon ba? Sinasabi ko namang si Jiang Ziki. Bakit Laka gusto niyang magpaalis na? Ngunit, gusto mo ba siyang gawing ginto? Gusto mo ba siyang gawing ginto? Galing ka ba sa Korea? Anong nangyari sa iyong mukha? Wala lang. Pinsan kita, ngunit tingnan mo lang ako, at sineseryoso ko na ito. Ikaw na anak na babae ng masama. Dare mo bang tularan ang ina mo? Si Wang Dashu, hagdahan mo siya. Sana hindi ka naging mahina bawat araw. Kung gugustuhin mong ipagpalit niya sa iyo, bakit hindi niya gagawin? Inay, huwag kang pumunta. Nanay, pumunta. Pumunta. Bitawan mo, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong makinig sa nanay ko. Bitawan mo ako. Kailangan mong makinig sa nanay ko. Anong sinasabi ng nanay ko? Bitawan mo ako. Magsasabi ka bang hindi mo pakikinggan ang nanay ko? Papatayin kita. Kaya pala may relasyon ka sa'yo, na maliit na puti. Huwag mong ipagsabi ang mga kasinungalingan dito. Jayang, umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Jiang Ziki, tumigil ka. Hindi kita papayagang makipaghiwalay. Ako. Malaya na ako. Divorce. Nagsimula na silang maghiwalay. Ikaw, tanga, bakit hindi ka pa sumusunod? Kapatid Lin, umalis ka. Sisusunod ko na sa akin ang asawa ko. Kasama ngayon ay narinig ko. Kayo'y naghihiwalay, lalo na't hindi ko makikita. Isang lalaking tulakin ang babae. Magpaparito ka na lang. Sinong lalaki hindi pinag-aawayan sa asawa? Kami ay mag-asawa ng 6 na buwan na. Hindi ko siya kailanman sinaktan. Ayos na iyon. Sa mga lalaking katulad ko, saan pa siya makakahanap? Magsitabi ka na. Huwag mo akong pilitin na isama ka. Ganito na lang ang pag-aasawa namin. Huwag kang mag-alala. Linis akong umalis. Hindi ko kakailanganin ang kahit isang sentimo mula sa inyo. Naiwan ko na ang aking dote sa inyo. Magbabago na ako mula ngayon. Hindi ko na susundin ang sinasabi ng aking ina. Walang kailangan, maganda na ang ganito. Hindi iyon problema mo. Lahat ng ito ay problema ko. Talaga? Mahal na mahal nila mga lalaki na ganito. Matanda na pero batang-bata pa rin sa loob. Gusto ko lang hindi ito gusto. Mas gusto ng karamihan ang ganto. Sa palagay ko dapat sundin mo. Sariling estilo. Gawin pang mas matindi. Baka mas magustuhan ng mga babae. Totoo ba? Huwag mo akong pilitin na isama ka. Bughaw na mukha. Ito ay pamilya namin. Umalis ka. Hindi mo ba narinig ang sinasabi ng nanay ko? Bumilis ka, umalis ka dyan.
Eh, ah, sige, naglakas loob kang saktan ng anak ko. Ngayon, makakausap kita. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa ito tapos. Anak ko, Hein. Naisip ko lang bakit niyang gusto. Bigla na lang akong magpa-divorce. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit narinig ko ang balita ng kanyang divorce. At parang, ako ay tulad ng babawiin na bagay. Bakit ako nakakaramdam ng hindi may paliwanag na saya? Ito ba ay mula sa maling pinili na bride ng mga 6 na buwan na ang nakalipas? Simula noon sa aking puso, may nakatanim na isang buto. Nasaan ka? Saan ka ba? Talaga? Oh. Sino ba ang hindi magustuhan ang mabuting anak? Datu. Hindi talaga iyong kasal ay hindi iyong kasalanan. Lahat ng problema ko iyon. Ikaw ba? Isang perpektong mabuting tao. Umalis na. Totoo ba? Totoo. Anak, yung babae, ay hindi karapat-dapat sa'yo. Wala kang problema. Anong masama sa anak na nakikinig sa kanyang ina? Hindi ba? Dapat makinig ang anak sa kanyang ina? Ina, nagmumuni-muni ako. Sa edad kong ito, hindi ko dapat. Tumahimik ka. Ang babaeng ito, dapat ay araw-araw na nasa bahay. Gumagawa ng mga gawaing bahay, naglilinis, nagluluto, naghihintay sa kanyang asawa at mga biyenan, na umuwi para kumain. Naglilingkod sa aming buong pamilya. Alam mo ba? Pero itong masamang babae, ayaw sa kalayaan sa bahay. Puro kapritso buong araw. Sa tingin ko, ayaw lang niyang maglingkod sa aming buong pamilya. Naiintindihan mo ba? Ako ang kanyang biyenan. Anong gusto kong ipagawa sa kanya? Kung masakit man ang pakinggan, kami ang mga nakatatanda na pinapagawa sa kanya na kumain ng tae. Kailangan niyang sundin. Ito ay pagmamalasakit. Naiintindihan mo ba? Nanay, medyo hindi ka tama sa sinasabi mo. Anak, tandaan mo ito. Hindi karapat-dapat sa'yo ang babae na yan. Wala tayong problema. Naiintindihan mo ba? Tama ang sinabi ng nanay ko. Kanina, si Jiang Ziki. Sinabi rin nila na ako ay isang perpektong magandang lalaki. Ngunit nagpakasal na kami, at sinabi niya na hindi niya karapat-dapat ako. Narito ang iyong kasayahan. Kahit na ikaw ay humihirap ng sigarilyo, inom ng alak at umiinom ng tubig sa publikong lugar, masama ang loob mo at pumupunta sa ginto. Ikaw, ngunit alam ko na ikaw ay magandang babae. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Nais ko sa iyo ng kaligayahan. Paalam. Bigas. Ikaman. Kapitbahay. Uwi siyang. Eangi, Jam. Uwi ka na? Uwi na. Sumakay ka, sabay na tayo. Ay, nakakahiya naman. Bilisan mo. Oh. Ay, talagang nakakatuwa. Kaka-divorce ko lang kay Lin Chuanfeng. Dapat magkasunod lang kami. Ikaw, nag-divorce ka na. Nga, hindi siya karapat-dapat sa akin. Oh, tama. Si Jiang Ziki ay hindi karapat-dapat sa akin. Pagkatapos kong maging single, nararamdaman ko ang mundong ito, na puno ng kabutihan para sa akin. Malaya na ako. Parang isang ibong lumilipad. Hindi na ako nakatali sa aking ina. Umalis ako sa lungsod na iyon. Nararamdaman ko ang amoy ng kahoy sa gubat. Pumunta rin ako sa tabi ng lawa sa Hilaga. Pumunta ako sa museo. Tinamasa ang mga labi ng libu-libong taon. Kumshot ako ng maraming mahahalagang tanawin mula sa Hilaga hanggang Timog. Nalaman kong ang tao ay ganito kaliit. Nakaalala kong nangyari ang maraming bagay. Kapag ginamit ko ang kalahating taon, nakapagtrabaho ako sa buong bansa, sa iba't ibang lugar, naisip ko lang na ang daigdig ay mas malaki kaysa sa aking iniisip. At ang mundo kung saan ako lumaki ay isang limot. Matagal na akong walang ginawa. Kailangan ko nang magtrabaho para sa sarili kong negosyo. Sa lalong madaling panahon. Bacolod.
At saka, matagal na akong naninirahan dito. Ako ay dating princess ng paaralan. Ngayon ay oras na para magpatunay ng aking kakayahan dito. Pagkatapos umalis sa Jiangqing, ang una kong ginawa ay pumunta sa baybaying lungsod. Binhay. Tungkol sa pagsisimula ng negosyo, mayroon na akong plano sa aking isipan. Ako ay magsusumikap sa Binhay. Nasa akin ang sariling negosyo. Ang industriya na pinili ko ay ang pagkain. Una, magde-develop ako ng isang inumin at ibebenta ito upang maunawaan ang buong industriya, mga batayang ideya at lohika. At pagkatapos ay magkakaroon ako ng sariling pabrika. Hinaharap, dadalhin ko ang aking tatak sa buong mundo. Ang bahay na ito, bagamat mahirap ang kalagayan, ay 200 pesos lamang sa isang buwan. Tingnan mo. Maganda naman. Kamakailan lang, may nagbebenta ng mint water. Sobrang sarap. Tingnan mo, siya ba yun? Uy, parang siya nga. Lahat sa circle of friends ay nagpo-post. Tara, mag-check-in. Tara na. Ito lahat ay ginawa niya mismo. Ay, kumusta, halika, halika, halika. Pinto. Kagamitan. Isang espesyal na pagkakasalubong na hindi ko malilimutan habang buhay. Kahit na maging karaniwang kaibigan, ayos lang. Ngayon, ang aking kumpanya ay nagiging global na, bagong unicorn company. Nakikilala ko siya bilang Ginger at Redwood. Sa unang aklat, sa araw na kinuha ko ang maliit na babae, ngunit naramdaman ko ang pagkitid ng dibdib dahil sa pagkakamali. Pero ngayon, nakapag-isip na ako na ang pakiramdam na iyon ay tinatawag na pagsabog ng puso. Tatay, 5 na taon na. Saan ka na nagpunta? Nasa baybayin ako. Baybayin. Malayo ang baybayin. Nasa kabila ka. Mabuti ba ang buhay mo? Kumakain ka ba ng maayos? Okay lang. Mabuti ba ang kalusugan mo? Buti na lang. Pasensya na. Tama si tatay. Noon, pinilit kita na magpakasal. Pinilit kita na makipag-date. Noong panahong iyon, akala ko pa, naghanda ako para sa iyo, ng pinakamagandang tahanan. Akala ko, na, para sa iyong kabutihan. Tapos na. Nakalimutan ko na. Matagal ka nang tumanda. Hindi mo na kailangan na ayusin pa ni Papa. Pasensya na. Nakalimutan na ni Tatay, na matagal ka nang tumanda. Nang umalis ka na, si Zhang Huahua at ang kapitbahay mo ay nagkagusto sa isa't isa. Si Wang Dashu, kapatid na Wang. Oo nga. Noong mga panahong iyon, halos mamatay na ako sa galit. Patuloy akong nag-iisip. Sila ba ay matagal nang nagkakasundo? Noong nakaraang buwan, sila ay nagpakasal. Tay, tulungan mo akong magbigay ng magandang regalo. Batiin sila. Siya ay iyong ex-asawa at nakipagrelasyon ka sa iyong kapitbahay. Ito ay nagpapakita na matagal na silang may relasyon. Walang problema. Sa totoo lang, ako ay matagal nang gusto ang kanyang ex-asawa. Ano? Nanay, ang girlfriend ko. Saan mo nakita ang nanay mo? Naglalakas loob kang titigan ako ng ganyan.
Nakikipag-usap ka ba sa akin? Bakit hindi? Walang unang pagkikita na tinitigan ang tao ng ganyan. Kakasweep ko lang dito. Pilyo. Sige. Hindi kita papayagang pakasalan ang babaeng ito. Mula pagkabata, nakinig ako sa iyo. Ngayon, hindi na ako nakikinig. Mahal ko si Huahua. Gusto kong pakasalan siya. Nasa kanya siya, wala ako. Wala akong pakialam, gusto kong pakasalan siya. Siya ang aking maliit na prinsesa. Lakas ng loob mong labanan ako. Mula pagkabata, sinunod kita. Ngayon, hindi na ako susunod. Sasaktan kita, hindi ka marunong gumalang. Patay na kita, patay na kita, matandang tao. Subukan mong saktan si Wang Dachu ulit. Tingnan mo. Sino ang tinutukoy mong matandang tao? Wala kang galang sa sarili mo. Patay na kita. Umalis ka. Naging baliktad na ang mundo, ang mga bata ay nananakit sa mga nakatatanda. Sumigaw ka ulit sa akin. Papakainin kita ng sapantaha, matandang bagay. Matandang bagay, may lakas ng loob kang sumigaw, ha? Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ka ba? Wag na, itigil mo na. Umalis. Tigilan mo ang bibig mo, ha? Yun ang nanay ko. Sinasabi ko sa'yo, susunod ka ba o hindi? Ay, matanda, kung muling tititig ka sa akin. Maniniwala ka ba? Hindi kita tutulungan sa pagtanda. Hindi ko kayang suportahan ka. Sana mamatay ka sa tahanan ng mga matatanda. Si Ziki ay napakabait na dalaga. Nasaan na kaya siya ngayon? Hindi ko alam. Sana makasama pa niya si Dashu. Boss Jiang, ang produkto ng kumpanya natin ay nabibenta na sa buong timog. Alaynan. Ngunit ngayon ay nagbibenta kami sa buong bansa. Ngunit kinakaharap kami ng problema. Nakaugnay lamang kami sa timog ilog ng 5 taon. Ngunit walang daan para mabenta. Hindi ba maiiwasan? Mahirap, kundi hindi makakarating sa buong bansa kung hindi sa pamamagitan ng ibang daan. Ah, tama na. May isa pang kilalang korporasyon sa aming lungsod. Ito ang Ganing at Raging Group. Silang pangunahin ay nagbibigay ng mga snacks at inumin. Hindi lang sila may koneksyon sa buong bansa, kundi sa internasyonal na palikuran din. Maaaring mag-export sila ngunit hindi pa alam. Gusto nila baka ipagbili sa amin ang daanan ng pamumulot. Nakapag-aksayahan ako ng chairman ng grupo ng Jiang at Lin. At narinig niya na ang bayan mo ay Jiangsheng. Ay nagpasiya ng mabuti. At sinabi niyang ang kanyang bayan ay din Jiangsheng. Tao ng Jiangsheng. Nais niyang tulungan tayo. Hindi ko inasahan na sa Binhai ay makakasalubong pa natin ang tao ng Jiangsheng. Sige, pakiusap, tulungan mo akong makipag-appointment sa kanilang boss. Gusto kong makipagkita at makipag-usap sa kanya. Pasalamatan mo siya. Limang taon na akong umalis sa Jiangsheng. Muli kong narinig ang balita tungkol sa Jiangsheng. Nahihirapan akong mapanatili ang aking emosyon. Nanay, mabuti ba ang lagay mo dyan sa labas? Kumakain ka ba ng maayos? Nakaupo ka ba? Mag-wait na ba kita o mas magaan na? Mabuti naman. Hindi ka naman masyadong taba o mataba. Sa 5 taon, hindi ko talaga kayo matatawag. Baka ayaw mo pa rin akong makita. Napaisip na rin ako. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Mali ang nanay. Nakapaglipas na iyon. Anak na babae. Mahal kita. Kaya gusto kong alagaan ka. Natatakot ang nanay sa iyo na mag-asawa ng hindi maganda tulad ko. Nagtrabaho ng buong buhay. Kaya talagang nagsisikap na makahanap ng isang mabuting asawa para sa iyo. May magandang trabaho ang iyong asawa. Tao siyang matino. Kaya't hindi ka na mag-aalala sa buhay. Ngunit,
Mali si nanay. Lahat ng iyon ay tapos na. Babalik ka pa ba? Pumunta ako sa isang mahalagang kliyente. Noong mga nakaraang araw. Babalik na ako agad. Ginoong Jiang, ang ganda-ganda mo. Bakit ka pa rin single? Ayos lang ang maging nag-iisa. Narinig ko, ang chairman ng Jiang at Lin ay isang gwapong lalaki. Kung sana kayo. Gwapo. Narito na si Ginoong Lin. Iyan ang boss ng mga Malaya. Ginoong Jiang, iyon ang boss ng Jiang at Lin. Babalik pa ba? May makikita akong isa bukas. Kliyente mula sa Jiangcheng. Pagkatapos ng meeting, uuwi na ako. Pupunta ako para magluto sa iyo. Ako mismo ang magluluto. Hintayin kitang umuwi para kumain. Sa isang kisap mata. Laki na ng mga bata. Hindi na kita pipilitin sa susunod. Tandaan mo ito, Dad. Lumaki ka na. Hindi na kita pipilitin, Mom. Ako ang nakalimot. Lumaki ka na. Sa mga nakaraang araw, nakipagkita ako sa isang mahalagang kliyente. Pagkatapos ay babalik ako. Kapag umuwi ka, gagawa si Mama ng paborito mong ulam. Matagal ko nang hindi ito natikman. Ginoong Lin. Palagi akong nag-iisip, bakit ang pangalan ng kumpanya namin ay Jiang at Lin? Isang mahalagang alaala. Matagal na tayong di nagkita. Bahay. Swerte. Jiang at Lin. Yun. Kaya. Bakit nakipaghiwalay ang ex-wife mo? Mahabang kwento. Oh, tama pala. Alam mo ba, nakakasal na ba siya? Sa sino? Hindi ko alam. Sa akong onggi. Ano bang sinabi mo? Sinabi sa akin ng aking tatay. Ay, paminsan ayon sa sinabi nila. Sila ay may mga palatandaan na. Nang maghiwalay, agad silang nagka-inlove. Talagang may magandang tanda sila. Oo nga, talagang may magandang tanda. Ang tatay ko ay galit na galit. Sinabi sa akin ang balitang ito. Sinasabi na talagang matagal na silang nagkakasama. Nahulaan mo kung paano ko sinabi sa tatay ko. Sabi ko, noong napakatagal na, ako'y kinasal sa kanyang asawa. Noong araw na iyon, sinundan ko siya. Pero, ngunit walang natagpo ang bakas. Sa huli ay umabot na sa baybayin. May isang tao. Hinahanap ko siya sa loob ng 5 taon. Palagi kong iniisip na sabihin sa kanya ng personal. Eyangi, Jiang. Handa ka bang? Pwede mo bang iparating ito? Sabihin mo. Noong araw ng kasal,
Isang buong gabi, ang tibok ng puso ko ay talagang mabilis. Ako mismo ang nag-angat ng kanyang pulang belo, nakipagkwentuhan ako sa kanya. Napakapit pa lang ako, mabilis akong bumabagabag. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko. Naramdaman ko na parang may nakikita ako. Pagkatapos ay naisip ko, hindi iyon. Ayaw ko siya. Parang nag-init ng puso ko. Pakiusap, tulungan mo akong tanungin siya. Naalala ko ang mga alaala namin. Hindi marami, pero mahalaga. 5 na. Naghahanap sa kanya. 5 na rin. Maaari bang patunayan ito? Ang aking pangulila sa kanya, pakisabi mo sa kanya. Tungkol sa amin. Maaari bang magkasama kami? Ginoong Lin, may kailangan pa akong gawin. Umalis na ako. Jiang Ziki. Ikaw ang babaeng iyon. Hinahanap kita ng 5 taon. Gusto mo pa ba akong hanapin ng 5 taon pa? Ziki. Sa susunod, ayaw ko nang maghintay. Ayaw ko nang magpatuloy na hanapin mo. Gusto ko lang mong palaging naroon. 5 taon na ang nakalipas. Ako ay nag-asawa sa iyo. Walang nakakaalam. Sa bagay na ito, magiging ang aking Panginoon, ilabas sa publiko.